The Lord. Tayo po'y darako ngayon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. So this time, I would like to invite you all na buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 26. Ang talata po ay 1 hanggang 32. Medyo mahaba po ito, pero ito po ay salita ng Diyos. Pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayon, The Only Gospel. The Only Gospel. So, samahan niyo po ako basahin. So, basahin ko mula sa ang Biblia translation. Acts 26, verse 1. Sinabi ni Agripa kay Pablo, may pahintulot kang magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at ginawa ang kanyang pagtatanggol. Itinuturing kong mapalad ako, Haring Agripa, na sa harapan mo ay gagawin ko ang aking pagtatanggol sa araw na ito laban sa lahat ng ipinaratang ng mga Hudyo. Sapagkat bihasa ka sa lahat ng mga kaugalian at mga usapin ng mga Hudyo, kaya ipinapakiusap ko sa iyo na matiyaga mo akong pakinggan. Ang aking pamumuhay mula sa aking pagkabata, na simula pa'y ginugol ko sa aking bansa at sa Jerusalem ay nalalaman ng lahat ng mga Hudyo. Nalalaman nila na mula pa nung una, kung handa silang magpatunay na alinsunod sa pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ay namuhay ako bilang isang Fariseyo. At ngayon nakatayo ako rito upang litisin dahil sa pag-asa sa pangakong ginawa ng Diyos sa aming mga ninuno. At inaasahang mata mo ng aming 12 lipi sa kanilang masigasig na paglilingkod gabi at araw. At dahil sa pag-asang ito ay isinasakdal ako ng mga Hudyo o hari. Bakit inaakala ninyong hindi ka panipaniwalang binubuhay ng Diyos ang mga patay? Ako mismo ay napaniwala na dapat akong gumawa ng maraming mga bagay laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At ginawa ko ito sa Jerusalem. At hindi ko lamang ikinulong sa mga bilangguan ng marami sa mga banal sa pamamagitan ng autoridad mula sa mga punong pari, kundi nang sila'y ipapatay at ibinibigay ko ang aking pagsang-ayon laban sa kanila. Madalas ko silang pinaparusahan sa lahat ng mga sinagoga at pinipilit ko silang manlapastangan at sa nag-aalab na pagkagalit sa kanila ay pinag-uusig ko sila maging sa mga lungsod sa ibang lupain. Kaya't naglakbay ako patungo sa Damasco sa nataglay ang otoridad at pinahintulot ng mga punong pari. Nang katanghalian o hari ay nakita ko sa daan ng isang liwanag mula sa langit na higit na maliwanag kaysa araw na nagniningning sa palibot ko at sa mga naglalakbay na kasama ko. Nang bumagsak kaming lahat sa lupa, ay narinig ko ang isang tinig na nagsasalita sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Makakasakit sa iyo ang sumikad sa matutulis. At sinabi ko, sino ka ba, Panginoon? At sinabi ng Panginoon, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Subalit bumangon ka at ikaw ay tumindig, kapag sa layuning ito, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka na lingkod at maging saksi sa mga bagay na nakita mo sa akin at sa mga bagay na ipapakita ko para sa iyo o sa iyo. Ililigtas kita sa mga kababayan mo at sa mga hintil at sa kanila'y isinusugo kita. Nang buksan ang kanilang mga mata at sila'y magbalik mula sa kadiliman tungo sa liwanag, at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos upang makatanggap sila ng kapatawaran ng mga makasalanan o ng mga kasalanan at ng isang pook sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Pagkalipas noon, o Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa makalangit na pangitain, kundi ipinangaral ko mula sa mga nasa Damasco at pagkatapos ay sa Jerusalem at sa buong lupain ng Judea at sa mga hintil na sila'y magsisi at magbagong loob sa Diyos at gumawa ng mga gawaing naangkop sa pagsisisi.
Dahil dito, hinuli ako ng mga Hudyo sa templo at pinagsikapang ako'y patayin. Hanggang sa araw na ito ay natatamo ko ang tulong mula sa Diyos, kaya't nakatayo akong nagpapatotoo sa maliit at gayon din sa malalaki, na walang sinasabi kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari, na ang Kristo ay dapat magdusa at sa pagiging una sa pagbangon mula sa mga patay ay ipahayag ang liwanag sa bayan at gayon din sa mga hentil. Habang sinasabi niya mga bagay na ito, sa kanyang pagtatanggol ay sinabi ni Festo nang may malakas na tinig, "Pablo, ikaw ay baliw. Ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo." Ngunit sinabi ni Pablo, "Hindi ako baliw, kagalang-galang na Festo, kundi sa mga salita ng katotohanan at katuwiran ang sinasabi ko." Kapagkat nalalaman ng hari ang mga bagay na ito, at sa kanya'y nagsasalita ako ng buong laya, sapagkat naniniwala ako na sa kanya'y walang nalilingid sa mga bagay na ito, sapagkat ito hindi ginawa sa isang sulok. Haring Agripa, naniniwala ka ba sa mga propeta? Nalalaman kong naniniwala ka. At sinabi ni Agripa kay Pablo, "Sa maikling panahon ay hinihikayat mo akong maging Kristiyano?" Ngunit sinabi ni Pablo, "Loobin nawa ng Diyos na sa madali o matagal man ay hindi lamang ikaw, kundi maging ang lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon ay maging katulad ko naman, maliban sa mga tanikalang ito." Pagkatapos ay tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at ang mga nakaupong kasama nila. At nang sila'y makalayo, ay sinabi nila sa isa't isa, "Ang taong ito ay walang anumang ginagawa na marapat sa kamatayan o sa mga tanikala." Verse 32. Sinabi ni Agripa kay Festo, "Ang taong ito ay maari na sanang palayain kung di siya dumulog kay Cesar." Ito po ang salita ng Diyos. So kung titignan po natin yung account ng life and ministry ni Apostle Paul, this would be the third time na nagbigay ng depensa si Apostol Pablo para sa Ebanghelyo sa harap ng mga matataas na pinunong Romano ng panahong iyon. Doon sa Acts chapter 24, mababasa mo dyan na ipinagtanggol ni Pablo ang Ebanghelyo sa harap ni Felix, na governor. Then, pagdating mo sa Acts 25, sa isa pang governor, sa harapan naman ni Festus. At dito, sa Acts chapter 26, humarap siya sa hari na si King Agrippa II. Pero kapansin-pansin na sa lahat po ng events na ito, ng pagtatanggol ni Pablo, wala pong nagbago sa mensahe na kanyang ipinapangaral. Kung ano yung mensahe na ipinangaral niya kay Felix, yun din ang mensahe ipinangaral niya kay Festus, yun din ang mensahe na pinangaral niya kay Agrippa na pag-aaralan natin ngayong hapon. Totoo na gusto niya Apostol Pablo na linawin yung kanyang pangalan, no? Dahil siya inaakusahan ng mga Hudyo ng isang bagay na hindi naman talaga niya ginawa. Pero ito po ay pangalawa lang o huli sa kanyang pangunahing layunin, at ayun yung kanyang pangunahing layunin na sumaksi sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang kanyang purpose for pleading to come before Caesar, the Emperor of Rome, ay para ipangaral ang Ebanghelyo at patunayan sa kanila na ito ay totoo. It was not about Paul. Ang kanyang pagharap sa mga gobernador, sa mga hari, at maging sa mga matataas na pinuno ng gobyerno ng Roma ay hindi para sa kanyang sarili, hindi para sa kanyang karapatan na magkaroon ng isang patas na paglilitis. Ang kanyang layunin kung bakit siya humaharap sa kanila ay para ang Ebanghelyo ay mapakinggan ng lahat ng makasalanan sa ibabaw ng lupa. At ang isa sa mga bagay na nakakamangha kay Pablo, bagamat humaharap siya sa mga matataas na pinuno ng gobyerno na yan, mga gobernador, hari, mga matataas na tao, pag mapapansin mo at binabasa mo yung mga kwento sa Book of Acts, makikita mo na hindi siya nabubulol, alam mo yun, sa kanyang pagsasalita, at hindi po siya nanginginig sa takot, sa kanyang pagharap
sa kanila. Meron siyang katapangan na mangaral at ipagtanggol ang katotohanan ng Ebanghelyo sa harap ng kung sino man. Ito ba ay nagagawa ni Pablo dahil alam niya na meron siyang karapatan bilang isang Roman citizen? Ginagawa niya ba ito sapagkat nakatitiyak niya siya na ang mga nakikinig sa kanyang Roman high-ranking officials ay hindi katulad ng mga Hudyo na fickle-minded, na itong mga Roman citizens ba na ito, Roman politicians na ito, sila ba ay mas rational compared sa mga Hudyo? Was it because he was sure, no, na iingatan siya ng Diyos, kaya siya matapang, no, sa kanyang pangangaral? Ako po'y naniniwala that Paul demonstrated extraordinary boldness sa mga intimidating circumstances na ito sapagkat naniniwala siya na ang Ebanghelyo ay totoo. Ulitin ko yan. Kaya siya hindi nanginginig sa takot, kaya siya hindi nabubulol sa kanyang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo sa harap ng mga gobernador at ng mga hari ng Roma. Hindi dahil sa kung anumang bagay na kanyang benepisyo o mga bagay na pwede niyang panghawakan para sa kanyang personal na kapakinabangan, kundi dahil naniniwala siya na ang kanyang mensahe na ipinapangaral sa kanila ay totoo. At dahil ito ay totoo, dapat itong tanggapin ng sino mang makasalanan. Kaya gusto kong i-summarize ng ating pong message this afternoon this way. The gospel is the only message of good news that is worth the time of every kind of person in this world. No? Ang Ebanghelyo, ang nag-iisang mensahe na mabuting balita na karapat-dapat na bigyan ng panahon na mapakinggan ng lahat ng uri ng tao sa ibabaw ng mundo. Gusto nating ipakita na ito ay ang mensaheng dapat mapakinggan ng lahat ng tao in three ways. Una, the heart of the gospel. Pangalawa, the call of the gospel. Pangatlo, the offense of the gospel. Okay? So, tingnan muna natin yung una, the heart of the gospel o ang pinakapuso ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang totoong issue dito ay ang gospel ng ating Panginoong Jesucristo. At si Pablo, dahil ang Ebanghelyo ay pinaniniwalaan niyang totoo, handa siyang humarap sa kahit na sinong tao at sa kahit na saan mang lugar para ipagtanggol ang mensahe na ito. At ipinaliwanag niya sa atin dito sa passage na ito ang mga dahilan kung bakit. Una, because the gospel is the gospel is a fulfillment, no, of the promises of God, or the fulfillment of the gospel. Makikita natin yan sa verses 6 to 8 ng ating chapter. Sabi niya, at ngayon nakatayo ako rito upang litisin dahil sa aking pag-asa sa pangakong binitawan ng Diyos sa aming mga ninuno. Ito ang pangakong inaasahang mata mo ng aming 12 lipi, kaya't sila'y masigasig na nalilingkod sa Diyos gabi at araw. At dahil sa pag-asang ito, o Haring Agripa, ako'y isinasakdal ng mga Hudyo. Bakit hindi makapaniwala ang sinuman sa inyo na binubuhay muli ng Diyos ang mga patay? Ano sinasabi ni Apostle Paul dito sa mga talata na ito? Ang mga Hudyo, inaakusahan siya, pinaparatangan siya ng isang bagay na ang totoo, pinaniniwalaan nila. Inaakusahan siya ng isang bagay na ang totoo, inaasahan nilang mangyari. Ano, sa tandaan natin ng mga Hudyo, hindi po sila malayo sa Biblia. Ano, ang kanilang paniniwala patungkol sa pangako ng Diyos ay totoo. Ang kanilang inaasahan na darating na tagapagtanggol o tagapagligtas ay totoo rin naman. No? Biblical, kung ano yung pinaniniwalaan nila. At ang irony dito, nung inaakusahan nila si Apostle Paul, they were actually accusing him of something na dapat ay pinaniniwalaan at pinagtatanggol din nila. Tandaan natin, ang Judaism ay nanggaling sa tamang expectation mula sa mga pangako ng lumang tipan. Anong pangako ng lumang tipan?
na inaasahan ng lahat ng Hudyo, na ang Diyos ay magpapadala ng Mesyas. Yan ang pangako na alam nilang lahat. No? Yan ang pangako na kabisado ng lahat ng mga Hudyo. Yan ang mensaheng pinapangaral ni Pablo. No? Pero ang problema ay ito. Ang Judaism has a major problem, and I think this is a fatal problem. At ano yun? Tinanggihan nilang paniwalaan na si Jesus ang Kristo. Yan ang problema ng Judaism. Naniniwala silang may darating na Kristo, naniniwala silang may darating na Messiah, kasi pinangako ng Diyos yan sa Old Testament, sa kanilang mga ninuno. Pero, hindi sila naniniwala na ang katuparan ng pangako na yon ay si Jesus. Hindi sila naniniwala na si Jesus yung Kristo. Hindi sila naniniwala na si Jesus yung ipinangako ng Diyos na tinupad na rin ng Diyos. Kaya hanggang ngayon, marami pa rin pong mga Hudyo, kahit sa panahon natin ngayon, pag nagpunta ka doon sa mga lugar kung saan sila concentrated, naghihintay pa rin sila na mayroong darating na Messiah. Totoo yan. No? Marami pa rin mga Hudyo ngayon naniniwala na hindi si Jesus yung Kristo. Hindi yung Messiah na pinapangako. O ipinangako ng Diyos sa kanila. That's why, dahil tinatanggi nila na si Jesus yung Messiah, naghihintay pa rin sila ng darating na Messiah hanggang ngayon. And Paul is telling them that what they were all expecting has already happened. Yung inihintay nyo, dumating na. Yung pangako ng Diyos na inaasam-asam nyo, tinupad niya na. Pero ayaw pa rin nilang paniwalaan ng lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno na tinupad na ng Diyos para sa kanila, still to be fulfilled. Future pa rin. Na yung pong binhi na ipinangako sa pamamagitan ng isang babae, ay darating pa lang. No? At magtatanggol sa kanila. At magpapalaya sa kanila eventually mula sa pagiging alipin ng mga bansa na sumasakop sa kanila. Pero anong sabi ng salita ng Diyos? Si Jesus ang Kristo. At yun ang pinapangaral ni Apostol Pablo, Jesus is the Christ. At siya inaakusahan ng isang bagay na ang totoo dapat sinasang-ayon na ng mga Hudyo. Isang bagay na dapat sinasabi nila, tama si Apostol Pablo, mali kami. Pero ang sinasabi nila, ay mali si Apostol Pablo dahil ginigit niya na si Jesus ang Kristo. Kami ang tama at dapat pa rin tayong maghintay sa katuparan ng pangako ng Diyos. Ang tanong, why did the Jews fail to see the fulfillment of the promises of God in Jesus Christ? Bakit sila nabigo na maintindihan? Bakit sila nabigo na tanggapin na si Jesus yung ipinangako Messiah ng Diyos at siyang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos? Ang sagot, sapagkat ang mga Hudyo na ito, katulad ng ibang mga makasalanan sa buong mundo, patay spiritually. So the answer is, hindi dahil sa mahina ang isip nila, dahil hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ng kasulatan. Hindi mahina yung kanilang comprehension pagdating sa ano ba yung fulfillment ng promise. Hindi yun no? Matatalino sila. Ano totoo, hindi natin pwedeng husgahan yung kanilang understanding ng pangako ng Diyos sa kasulatan kasi bata pa lang sila sa panahon ng tinatawag nilang bar mitzvah. Minememorize na nila yan At nire-recite nila yan sa synagogue. No, hindi sila mapopromote sa bar mitzvah pag hindi nila alam kung ano yung sinasabi ng kasulatan patungkol sa mga pangako ng Diyos. So they are familiar with it. There's no question about that. But the problem is they are spiritually dead and they could not discern spiritual matters. No, sapagkat ang pangako ng Diyos na darating ang isang Mesyas na magliligtas sa mga makasalanan is a spiritual message. At dahil sila spiritually dead, hindi nila maintindihan yung message na ito. That's the problem sa mga Hudyo na ito. No? They cannot understand that the gospel of Jesus Christ or the gospel about Jesus Christ is the fulfillment of the Old Testament promises. Maliban na ang Diyos bigyan ng isang tao, maliban na ang Diyos bigyan ng isang Hudyo ng buhay, hindi po siya magkakaroon ng kakayahang manampalataya sa mga inaangkin ng Ebanghelyo patungkol kay Hesukristo.
That's the reason why many of the people right now are still unbelievers. They do not care about who Jesus Christ is. They do not care about the gospel. They do not care about the church. No? They do not care if they are outside the church. No? Kapag ka ganito, it only proves to us that they are spiritually dead. They need to be born again. Bago nila maintindihan that Jesus is the fulfillment of the promises in Scripture. So that's the first thing. Pangalawa, the heart of the gospel that Paul is trying to emphasize here is the effectiveness of the gospel. Not only its fulfillment in Jesus Christ, but its effectiveness. So why did Paul believe all of this? Bakit naniniwala si Pablo sa lahat ng ito? Because he was changed by the power of the gospel. Yun ang sagot. Naniniwala si Pablo na kahit na siya usigin, akusahan, parusahan, ikulong, o patayin man, handa pa rin siyang ipagtanggol ang ebanghelyo. Bakit? Kapagkat naniniwala siyang ito'y totoo, dahil binago siya ng kapangyarihan ng ebanghelyo na ito. Basahin po natin yung kanyang patotoo ng paulit-ulit at yan ang kanyang laging binibigyan ng diin. Hindi po niya ginagamit ang ibang tao para patunayan ang mensahe ng ebanghelyo ito totoo. Anong ginagamit ni Pablo? Sino ginagamit ni Pablo para patunayan ang ebanghelyo totoo? Sarili niya. Tingnan niyo po sa verses 9 to 11 ng ating chapter na ito. Sabi, ako man ay nag-aakala noong una na marami akong dapat gawin laban sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret. At iyan ay aking ginawa sa Jerusalem. Batay sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng mga punong pari, hindi ko lamang ikinulong sa mga bilangguan ang marami sa mga hiniram, kundi sumang-ayon pa ako nang sila'y ipapatay. Madalas kong ginagalugad ang mga sinagoga at sino man sa kanila ang abutan ko roon ay aking pinarurusahan at pinipilit ko silang lumapastangan sa tindi ng galit ko sa kanila ay pinag-usig ko sila maging sa mga lunsod sa ibang lupain. Nakita mo, si Apostle Paul, dahil siya'y patay, no, at this particular point, bago siya na-convert, spiritually, sa kanyang pagkakaintindi, yung ginagawa niya, tama. Yung ginagawa niya na paghuli sa mga Kristiyano, pagpapahirap sa kanila, pagpapakulong sa kanila, at pagpapapatay sa kanila. So para sa kanila, ginagawa niya ito sa pangalan ng kanyang relihiyon. At ginagawa niya ito bilang paglilingkod sa Diyos. Paul thought that he was doing the right thing by persecuting the church and wanting to destroy the gospel. Pero anong nangyari sa kanyang testimony? Nagbago lahat yan. No? Nagbago lahat ito. Bakit? Paul, who was on his way to Damascus to eradicate the Christians, became a Christian himself. Bakit nagbago si Apostol Pablo sa kanyang pananaw patungkol sa gospel? Bakit nagbago si Pablo patungkol sa kanyang understanding kung sino si Jesus? Dahil naging Christian siya. Gusto niya na arestuhin ang lahat ng mga nagpapakilalang Kristiyano para pilitin sila na isuko yung kanilang paniniwala kay Kristo at para humingi ng kapatawaran sa Sanhedrin. No? Dahil mga Hudyo ito no? So nagkasala sila sa Jerusalem, nagkasala sila sa Sanhedrin, nagkasala sila bilang miyembro ng Judaismo. So kailangan sila humingi ng tawad para tanggapin sila ulit. Yun yung kanyang misyon. Baga, kinakaladkad niya yung mga Kristiyano para iharap sa Sanhedrin para mag-confess sila na nagkamali sila at para humingi sila ng tawad. Pero pagkatapos ng kanyang enkwentro sa ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay mula sa mga patay, nung siya'y papunta sa Damasco, he was the one who what? Repented of his own sins. Kaya dala niya mga tao doon sa Sanhedrin para magsisi. Pero nung bago siya makapasok ng Damasco, nung naging Kristiyano siya nagsisi ng kanyang mga kasalanan. Nagkaroon ng isang kumpletong pagbabago sa buhay ni Apostol Pablo. Gusto niyang pumasok sa Damasco para arestoin ng mga Kristiyano at sa huli, anong ginawa ng Diyos? Inaresto siya ng Diyos at na-convert siya sa pananampalataya kay Kristo bago pa man siya nakapasok sa Damasco.
Malapit na siya doon sa gate ng Damasco. Ang purpose niya, huhulihin ko lahat sila para iharap sa Sanhedrin, para ma-convert ulit sila sa Judaism. At the same time magkamit ako ng merit, no? Dahil sa gagawin ko na ito, syempre, madadagdagan ng merit ko sa aking relihiyon, 'di ba? Kikilalanin ako ng mga pinuno ng aking relihiyon. Anong nangyari? Nabaligtad, no? Siya yung naging Kristiyano dahil inaresto siya ng Diyos at siya ay na-convert sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. From being a persecutor of the church, Paul or Saul at this particular point became its strongest defender. Amazing, di ba? Ganun kumilos ang Diyos. No? Kaya kanyang baguhin sa isang iglap. No? Kung nais niya. At ang buhay mo, mababago ang direksyon. When Saul entered Damascus, he had a particular purpose. As a Jew, as a Pharisee, di ba? As a, sabihin natin, seryoso at debotong nananampalataya sa Judaismo. But when he left Damascus, he had a completely different purpose. Ano yung purpose niya? Doon sa verses 19 and 20, nakasulat. Tingnan nyo dyan. Nagbago yung purpose ni Paul no? Na iba talaga. Ang sabi dito, pagkalipas noon, o Haring Agripa, hindi ako naging suwail sa pangitain mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, pagkatapos ay sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Judea, gayon din sa mga hintil, ipinangaral kung dapat nilang talikuran ang kanilang kasalanan at magbalik loob sa Sanhedrin ba? Hindi, sabi diyan, upang magbalik loob sa Diyos at patunayan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa ang kanilang pagsisisi. Nakita mo? Diba? Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa isang taong binago ang puso. Na-convert, na-regenerate, na-born again. Diba? So, huhulihin niya yung mga Kristiyano dahil sa kanilang mensahe. Nung naging siya'y Kristiyano, siya'y nangaral ng mensahe ng mga Kristiyano. Ipinangaral niya ang Ebanghelyo. At nananawagan siya sa mga Hudyo at maging sa mga Hintil na magsisi. No? At manumbalik sa Diyos. He no longer seek every Christian from every city to destroy them. Rather, he was seeking every unbeliever in every city to challenge them to believe in Jesus Christ. Kaya ganyan dapat ang binago ng Diyos. Ganyan dapat ang na-born again. Diba? Dahil alam mo na ngayon ang tamang mensahe. Dapat alam mo na ang katotohanan. At binago ka ng katotohanan na yun, dapat ipangaral mo rin sa iba. Diba? Dapat ganun ang ginagawa ng isang mananampalataya. So, hindi tayo dapat nag-enjoy that we know the truth. No? Hindi ito parang sikreto, no, na dapat nating ilihim. No? Dahil para sa sarili lang nating nakapakinabangan. Hindi. Ang katotohanan ng Ebanghelyo ay isang katotohanan na dapat ipahayag sa iba. Diba? Mahilig tayo magkwento ng mga patungkol sa buhay ng ibang tao na dapat ilihim. No? Pero yung dapat nating hindi ilihim, ayaw naman nating sabihin sa iba. Ganyan na nangyayari sa maraming mananampalataya ngayon, di ba? Alam natin ang sikreto ng mensahe ng Ebanghelyo na magdadala sa isang makasalanan sa Diyos. Magbibigay sa kanya ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Anong sabi ng Diyos? Ipamalita mo yan. Anong ginagawa ng mga Kristiyano? Nililihim. Mali, di ba? Hindi ganun ang direksyon na binibigay sa atin ng Diyos patungkol sa salita niya at sa Ebanghelyo. No? Kaya dapat humayo tayo at ipangaral natin yun. No? Yan ang sikreto ng Ebanghelyo dapat nating ipangalandakan, dapat nating ikwento. At dapat masipag tayo doon. Dapat masigasig tayo doon. Dapat nagpupursigi tayo na gawin yun. Bakit? Alam natin kasi na yung mensahe niyan, kaya rin silang baguhin kung gagamitin ng Diyos sa pagbabago katulad ng ginawa niya sa iyo. Okay? So nakita natin ang puso ng Ebanghelyo, tingnan natin ang pagtawag ng Ebanghelyo, the call of the gospel.
So the source of Paul's confidence is the certainty of the gospel. The gospel is true, sabi niya. Dahil binago mismo ako eh. Sabi niya, ako mismo ang nagte-testify sa inyo na totoo ang gospel na ito. Kasi alam niyo naman kung sino ako, sabi niya. Kay King Agrippa, kay Festus. No? Kilala niyo kung sino ako. No? Talamak ang aking reputation. At nakita niyo na nagbago talaga ako. Bakit? Dahil yan sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya ang tapang ni Paul. He knew that it was true because it changed him completely. Now, ang trabaho niya, puntahan ng lahat ng mga Hudyo at maging mga Hintil at sabihan sila ng mensahe na ito para maranasan din nila ang pagbabagong pinagdaanan niya. Kaya kaibigan, kung si Pablo ay naging matapang kahit sa harapan ng isang haring Agrippa o ng gobernador na katulad ni Felix o ni Festus, hindi ba dapat tayo rin maging matapang sa iba? Pangalan ng Ebanghelyo? Minsan, hindi naman natin kailangan gawin sa public yung pag-share ng gospel. Minsan, kahit sa messenger, pwede mo naman gawin yun eh. Di ba? May technology na tayo ngayon. Video call kung gusto mo. No? Share mo sa kanya, i-text mo sa kanya. O kaya naman, kausapin mo siya ng one-on-one. No? Ayain mo, magkape lang tayo dito sa isang mamurahing coffee shop. Kwentuhan lang tayo, and then share mo yung gospel sa kanya. Pwede yun. Dapat yun. No? At kailangan natin gawin ng ganun. The gospel is consistently true and will forever be true. At ang panawagan ng Ebanghelyo na ito ay hindi nagbabago para sa lahat ng makasalanan. Anong panawagan ng Ebanghelyo? Una, a change of allegiance. A change of allegiance. So yun ang unang panawagan ng Ebanghelyo sa mga makasalanan. A change of allegiance. Salvation is basically a transition from one master to a different one. Kung hiningi kayo, paliwanag mo nga sa akin kung ano ibig sabihin ng kaligtasan na inyong ipinapangaral sa mga tao. Simple lang. Salvation is basically a transition from one master to another. Pagpapalit ng allegiance ang salvation. This is not a matter of political persuasion but a spiritual conversion. Tingnan mo yung verse 18. Sa first part, sabi niya, upang buksan mo ang kanilang mga mata, ibalik sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag at mula sa kapangyarihan ni Satanas tungo sa Diyos. Yon ang salvation. Yon ang kaligtasan na ipinapangako ng gospel. Paul is telling us that a person is saved when he pledges his allegiance to Jesus and surrenders his life to his lordship. Yon ang salvation. Yon ang kaligtasan. Pag ang isang makasalanan, sabihin niya kay Jesus, sinusuko ko na ang aking pagtitiwala sa aking sarili at maging sa aking ibang Diyos. At susuko ako sa iyo. Bibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ikaw na ang aking magiging Panginoon. Yun ang kaligtasan. The gospel is not about one's social status or intellectual achievements. Ang kaligtasan ay patungkol sa personal loyalty. No? Personal loyalty. Kanino ka loyal? No? It is either one is loyal to God or he is loyal to the enemy of God. Yun lang naman yun eh. Ang usapin, ikaw ba ay tapat sa Diyos o ikaw ay tapat sa kaaway ng Diyos? When the Holy Spirit converts a sinner, the very first thing that changes is his loyalty. Pag naborn again ng isang tao, alam mo yun, kumilos ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng gospel na naririnig mo, no? At ikaw na dating patay, nagkaroon ng buhay at naintindihan mo yung gospel, ang unang magbabago sa iyo, allegiance. Lilipat ka ng Panginoon eh. Yan ang gagawin ng Diyos sa iyo eh. Pagka na-born again, lilipat ka eh. No? Lilipat ka. A Christian is a person who is formerly a slave of Satan and now he is a slave of God. Yan ang kaligtasan. No? Dapat maging malinaw sa ating lahat yun na nagkiklaim na tayo Christian. Ang loyalty natin hindi na sa Diablo. Hindi na sa sarili natin.
Ang loyalty ng isang totoong binago ng Diyos kay Kristo. Tingnan niyo verse 18 at saka verse 22 ng Romans chapter 6. Wala ito sa text natin. Nasa Romans chapter 6 verse 18 and 22. Ganito nakasulat. Sabi, at pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay maging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Kapag kayong pinalaya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos na nagbubunga naman ng kabanalan, ang kahihinatnan ay buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan. Yan ang bunga ng mensahe ng Ebanghelyo. Ito pong pagbabago ng ating allegiance or loyalty is not like our political stance pagka mag-i-eleksyon. Diba? Dalas pagka mag-i-eleksyon, ay, ayoko na dito sa ano na to. Iba naman ang gusto ko maging presidente. Madaling magpalit, no? Isusulat mo yun sa balota mo, yun ang ibinoto mo. So nagpalit ka na ng loyalty mo sa isang bagong politiko. Hindi ganun ang kaligtasan. This is a lifetime change that is produced not by our own will, but by the power of the Holy Spirit within us. So yung pagbabago natin ng katapatan sa Diyos mula sa pagiging tapat kay Satanas ay bunga ng banal na Espiritu na gumagawa sa atin. Hindi natin kayang gawin yun kung sa sarili lang nating paraan. Kasi ang totoo, ang isang makasalanang walang kaugnayan kay Kristo, hindi niya pipiliin ng Diyos Ang pipiliin niya ay ang sarili niya at ang paggawa ng kasalanan. Pero pag binago ka talaga ng Diyos sa puso mo, katotohanan na born again ka, automatic yun, pipiliin mo si Jesus. At pipiliin mo ang Diyos, pipiliin mo lumakad sa katuwiran dahil ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan. So hindi lang yan ang tawag ng Ebanghelyo sa atin. Pangalawa, hindi lang a change of allegiance, also a change of lifestyle. After a change of allegiance comes a change of lifestyle. Verse 18b, anong sabi sa atin dyan? Upang tumanggap sila ng kapatawaran ng mga kasalanan at mapabilang sa piling ng mga ginawang banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. So we live in accordance to the likeness of the one whom we serve. Dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, tayo nabubuhay sa kasalanan bilang mga rebelde. Bakit? Sapagkat tayo ay alipin ni Satanas. So, syempre, dahil alipin tayo ni Satanas, nabubuhay tayo ayon sa kanyang lifestyle. Ayon sa kanyang example. Sino ba si Satan? According to Jesus, he is a murderer and he is a liar from the very beginning. No? Hindi lang siya mamamatay tao, isa siyang sinungaling. So that is why, yung mga nasa ilalim ng pagiging alipin ni Satanas ay nabubuhay ng katulad niya. Diba? Sinungaling, mamamatay tao, immoral, no, manloloko, lahat na ng paggawa ng kasalanan, ini-enjoy niya because that is the example of his Lord, si Satan. Pero pagka naging Christian at na-transfer tayo from darkness to light, we now live to serve the Holy God. Sumasamba na tayo at naglilingkod sa buhay na Diyos. Sabi nga ni Paul dun sa Ephesians 4:1, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo mamuhay ng naayon sa pagkatawag din sa inyo. So as a Christian, we now walk in accordance to the one who called us. Sino bang tumawag sa atin? Ano sabi ni Peter? Doon sa 1 Peter chapter 1 verse 15. Sa halip kung paanong banal ang Diyos na tumawag sa inyo, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. So see? Tayo dapat lumalakad ayon sa pagkatawag sa atin at ayon sa tumawag sa atin. Kung ang Diyos ang tumawag sa atin at ang Diyos ay banal, dapat na namumuhay tayo sa kabanalan. So, ganun po yun. Normal lang yun. Diba? Ganun lang talaga yung equation. No? Kung sino yung Panginoon mo, that's how you live. No? Kung ang Panginoon mo ay si Satan, so you live like Satan. Kung ang Panginoon mo ay si Jesus Christ, you should live like Jesus. Diba? Dapat nabubuhay ka katulad ni Jesus. So, Paul was saying to King Agrippa here, that prior to his conversion, papunta sa Damascus siya, dala niya ang kapangyarihan na bigay sa kanya ng Sanhedrin. Ngayon naman, nung na-convert siya, iba na yung otoridad na dala niya sa kanyang mensahe na ipinapangaral niya kung saan-saan. At ano yun? Otoridad ng Diyos. Hindi na otoridad ng mga pinuno ng
Jerusalem o ng Judaism, no? Kundi pinuno ng buong mundo. Kapangyarihan ng Diyos ang dala niya. So he was just a servant following the will of his Lord. At pinapatunayan ni Pablo kung sino ang kanyang Panginoon sa pamamagitan ng paraan ng kanyang pamumuhay ngayon. Doon natin mapapatunayan. Kaya nga, tama na dapat maging matapang tayo sa pangangaral ng Ebanghelyo, pero dapat yung buhay natin ay ayon o angkop sa ating mensahe. Kung ang mensahe natin ay ang Ebanghelyo, dapat ang buhay natin na angkop dun sa mensahe na yun. Ang hirap naman mangaral sa mga kapitbahay natin dyan na tayo po ay lumakad ng kaaya-aya sa mata ng Diyos kung ang paraan ng paglakad natin ay kinapupuotan ng Diyos. Diba? Yun ang pinaka-greatest inconsistency of all times. No? Dapat, kung ano yung mensahe ng Diyos, dapat ganun ang paraan ng ating pamumuhay. Angkop ang paraan ng ating pamumuhay. Bakit? Kasi yung mensahe na dala natin, binago tayo eh. Kaya nga natin pinangangaral sa iba. Okay, so let's proceed to the third and last one. So nakita natin the heart of the gospel, nakita natin the call of the gospel. Tingnan natin yung pangatlo, the offense of the gospel. The offense of the gospel. Hindi pa tapos si Pablo sa kanyang speech or defense sa harap ni Agrippa nang bigla siyang pinigilan na magsalita ni Festus. Nandun si Festus governor, no? At saka si Bernice nandun din. So, nasa kalagitnaan pa lang si Paul ng kanyang pagtatanggol ng Ebanghelyo, pinigilan na siya ni Festus. Ako'y naniniwala na hindi pinigilan ni Haring Agrippa, bagamat nandun si Haring Agrippa, hindi niya pinigilan si Festus na i-interrupt si Paul, sapagkat naniniwala siya kung saan ang patungo yung mga sinasabi ni Paul Si King Agrippa po, hindi katulad ni Felix at ni Festus na walang alam patungkol dun sa pananampalataya ng mga Hudyo. Okay? Ito pong si Agrippa ay isang Hudyo. Okay? Ulitin ko, si Agrippa po ay isang Hudyo. Anak po siya ng King Agrippa the First, who was merely appointed by the Roman government to oversee matters in his behalf or in its behalf. Maaring full-pledged Roman citizen si Agrippa katulad ng kanyang ama, kanilang buong pamilya, but siya ay isang full-blooded Jew by birth. Okay? Hudyo si Agrippa. Ano ibig sabihin nun? Hudyo si Agrippa. Ang ibig sabihin niyan, bago siya naging hari, o probably hanggang ngayon na siya ay hari, naniniwala siya sa pananampalataya ng mga Hudyo. Ang kanyang pananampalataya ay nakaugat sa lumang tipan. Ang problema lamang, katulad ng problema ng Judaismo, hindi siya naniniwala na si Jesus yung Messiah. Problem, no? Hindi siya naniniwala na si Jesus ang Messiah. So, hindi siya katulad ni Paul. Isa ring full-blooded Jew na naniniwala kay Jesus. Bakit? Hindi naman na born again si Agrippa. Okay? So, hindi po siya nababago pa ng Diyos. So, without Jesus in his life, hindi siya maniniwala na si Jesus yung fulfillment ng lahat ng ipinangako sa lumang tipan. Mananatili siya na umaasa na may darating pa rin na Messiah bukod kay Jesus Christ na sinasabi sa mensahe ni Apostol Pablo. The Jews of Judaism are the proof of spiritual ignorance. Alam mo yun? Hinahanap nila, sinasaliksik nila ang mga sinasabi ng kasulatan. Kabisado nila ang Torah mula sa pagkabata. Yet they failed to see that it was already fulfilled long time ago in the life, death, and resurrection of Jesus Christ. Sabi nga doon sa John chapter 8, di ba? Sinasaliksik nila ang kasulatan para mahanap doon yung mga kasagutan sa kanilang mga katanungan. Pero hindi nila alam, sinagot na sa pamamagitan ni Jesucristo. Pero naghahanap pa rin sila. Naghihintay pa rin sila. King Agrippa II understood what Paul was saying all along. Yung sinasabi lahat ni Pablo mula sa simula hanggang sa experience niya doon sa Damasco, patungkol sa encounter niya sa mga Christians, dahil pinagtatanggol niya yung Judaism. Alam lahat ni Agrippa yun. Kasi Hudyo rin siya. Kaya lang ayaw niyang paniwalaan ng lahat ang sinasabi ni Pablo. Yun ang problema. Several things transpired here that tell us about the offense of the gospel.
Kung bakit ayaw ni Agripang paniwalaan ito at hindi siya naging Christian in the end. Ang ebanghelyo ay mabuting balita, but it is only good news that shatters self-dependence. Kumbaga, ang ebanghelyo, pag pinakinggan mo siya, ine-expose yung heart mo. Ang ebanghelyo, pag pinakinggan mo siya, ine-expose yung kasalanan mo. Nire-reveal sa'yo kung sino ka. Kaya ayaw ng maraming tao ang ebanghelyo. Ayaw nilang marinig yan, no? Kasi pinapakita dito na kailangan nila ang Diyos eh. At kailangan nilang itakwil at kalimutan ng kanilang mga sarili. So two things, no? Na ini-expose ng ebanghelyo nagiging offense sa marami. Una, it exposes human ignorance. When Paul was before King Agrippa and explaining the gospel, he was suddenly interrupted by Festus. Sa verse 24, anong sabi? Habang sinasabi pa niya mga ito, malakas na sinabi ni Festo, nababaliw ka, Pablo! Ang labis mong karunungan ang nagpapabaliw sa iyo. Totoo ba yan? Pag sobrang talino na tao, pwede siyang mapraning? Eh, hindi ko alam kung meron kayong kakilalang tao na genius tapos nasira ang ulo. Pwedeng possible yun, na? Pwedeng mangyari yan. Pero si Pablo ba'y baliw? Sabi ni Josephus, the historian, si Festus ay namuno bilang isang matalino at isang patas na gobernador na hindi katulad ni Felix or ni Albinus na mga panahon na yon. Kilala ni Festus kung sino si Pablo. Alam niya kung ano kanyang reputasyon. He was aware that he was a brilliant mind. Alam ni Festus, alam ni King Agrippa ni si Pablo ay isang mahusay na tao. Hindi siya pipitsugin na Hudyo. Alam nila yung kanyang achievement. Alam nila na siya ay isang former Pharisee. No? Isang former Pharisee. No? Si Paul or si Saulo at this particular point. But, ang problema, tinitimbang nila ang sinasabi ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng human standard of reasoning. Ganyan ang ginagawa ng maraming tao, di ba? Pag na-preach ka ng gospel, share ka ng gospel sa kanila. Sinusukat nila o tinitimbang nila yung sinasabi mo sa pamamagitan ng kung ano yung naiintindihan nila. Kung ano yung katanggap-tanggap sa kanilang utak. No? Kung ano para sa kanila ay logical, kung ano para sa kanila ay acceptable. Ganyan ang ginawa ni Festus. Festus cannot accept one thing about what Paul was saying. Nandun sa verse 23. Anong sabi dyan? Na ang Kristo ay dapat magdusa at bilang unang muling nabuhay mula sa kamatayan ay ihayag ang liwanag sa Hudyo at sa mga Hentil. Na-offend si Festus sa katotohanan na ito, sa claim na ito ng gospel na ipinapahayag ni Pablo, na yung Kristo, ano ibig sabihin? Na yung Messiah na ipinapromise ng Diyos na darating mula sa lumang tipan ay mamamatay. Yan ang naging offense kay Festus. Para sa kanya, kung may darating na tagapagligtas, kung may darating na Messiah, hindi siya darating na katulad nito na sinasabi ni Pablo. Para sa kanya, siguro mas katanggap-tanggap ang isang Savior o Messiah na darating na may kapangyarihan, na tatalunin ang lahat ng kanyang mga kaaway at papalayain ang lahat ng mga nasa ilalim niya. Pero anong pinapangaral ni Paul dito? Ang pinapangaral ni Saulo dito o ni Paul, darating ang isang tagapagligtas at dumating na nga at siya'y si Jesus na siyang Kristo at siya'y namatay sa krus. Yun ang kanyang pinapangaral. Festus intentionally neglected yung part na si Jesus ay nag-resurrect mula sa mga patay. Diba sinabi niya ang Kristo ay mamamatay, pero siya ay mauuna sa mga muling mabubuhay. Hindi na pinakailaman ni Festo yung ibang mga sinabi niya patungkol kay Jesus kasi doon pala sa una na offend na siya. Na turn off na siya. Bakit? Sinasabi mong Messiah at saka Savior namatay. Dapat di siya mamatay. No? Kaya po marami pa rin mga Hudyo ngayon ang hindi naniniwala si Jesus yung Messiah kasi nga si Jesus ay namatay sa krus at siya ay namatay bilang isang kriminal. Siya ay namatay bilang isang taong nahusgahan, na guilty sa batas nila. Hindi pwedeng maging Savior yon. Kung siya ay totoong Savior, ang una niyang isi-save sarili niya. Diba? Kaya nga dun sa cross, di ba, mayroong
mga nagsasalita dun sa mga sa baba na nag-o-observe, sabi nila, kung ikaw talaga ang Kristo, no? Na ipinangako, di dapat una mo munang iligtas ang sarili mo? Eh bakit hindi mo gawing bumaba dyan at iligtas mo ang sarili mo sa krus? Kasi para sa kanila, hindi pwedeng ang isang Mesaya mamatay. No? Kaya para sa mga Greeks, no, ang mensahe ng Ebanghelyo ay isang kahibangan, isang foolishness para sa kanila, di ba? Eh, hindi pwedeng mamatay ang isang, hindi pwedeng maging savior ang isang mahina. Hindi pwedeng maging savior ang isang namatay. How can you save someone else if you yourself, you cannot save from death? Pero ito po gusto kong sabihin. Human reasoning before God is nonsensical and ignorant. The most intelligent human cannot understand the gospel because it is supernatural. Hindi talaga maintindihan ng isang hindi born again na si Jesus ang tagapagligtas kahit na siya'y namatay sa krus. Hindi po natin kayang ipaliwanag ang katotohanan na ito sapagkat ang katotohanan na ito dapat paniwalaan matapos mong maranasan. Matapos mong maranasan na iligtas ni Jesus, saka mo lang tatanggapin na yan ay totoo. Naniniwala po tayo na totoo ito sapagkat ito po ay isang bagay na pinatotohanan ng banal na Espiritu sa atin nung tayo na born again. Binigyan tayo ng Holy Spirit na kakayahan na tanggapin na si Jesus ang ipinangako ng lumang tipan na Mesaya at siya ay naging Mesaya hindi dahil sa siya ay makapangyarihan na hindi siya natatalo sa digmaan o hindi siya namamatay, kundi siya ay Mesaya na namatay sa krus pero muling nabuhay. Pagkatapos ng 3 araw, yan ang ating Mesaya. Ang ating Panginoong Jesucristo hindi na natiling patay. And one needs to be born again in order to accept that this is real. That this is true. No? Kailangan meron mo ng baguhin ng Diyos. Kailangan mo ng kumilos ng Diyos bago natin tanggapin. Matandaan nila at hindi lang yan yung offense ng gospel. Pangalawa, it also exposes human pride. It also exposes human pride. So we see this in Agrippa from verse 28 to 28. Sabi doon, Haring Agrippa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Sabi ni Saulo sa kanya. Alam ko pong naniniwala kayo, sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa maikling panahon, ay hinihikayat mo ako maging Kristiyano? Parang sinasabi ni Agrippa, ba, sandali pa lang tayo nag-uusap, gusto mo na maging Christian ako katulad mo? No? Parang sinasabi, ano kahilo? No? Gusto mo maging Christian agad ako? Pagkatapos kong makinig sa iyo? Para sa isang unbeliever katulad ni Agrippa, offending ang gospel kasi anong totoo? Ini-expose nito yung pride ng tao. Hindi lang yung ignorance niya na hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng ebanghelyo, kundi ini-expose din ng gospel yung pride. Kaya ayaw ng maraming tao makinig sa gospel eh. No? Ayaw nila yan eh. Again, King Agrippa, hindi siya katulad ni Felix at saka ni Festo kasi Hudyo siya, so hindi siya ignorant. Alam niya yung sinasabi ni Paul, alam niya yung kautusan, alam niya yung salita ng Diyos. He knew very well na nangako ang Diyos, ang papadala siya ng Mesaya, so alam din niya na kung sasang-ayon siya na si Jesus ang Mesaya, magbabago ang lahat patungkol sa kanyang pananaw at magbabago ang lahat sa buhay niya. Bakit? Pag naniwala siya na si Jesus ang Mesaya, ang ipinangako ng Diyos ng tagapagligtas, at magtiwala siya dito, magiging Christian siya. Alam ni Agrippa yon, no? Alam na alam ni Agrippa yon. Kaya sabi niya, hindi ako maniniwala sa sinasabi mo. Dahil pag naniwala siya, marami siyang isusuko eh. Yung pa isang problema, no? Kaya maraming tao ayaw maging Christian. Marami kasing isusuko pag naging Kristiyano ka. Siya, bilang hari, isusuko niya yung kanyang kasikatan, isusuko niya yung kanyang kayamanan, at higit sa lahat, isusuko niya yung kanyang incestuous relationship sa kanyang kapatid na si Bernice. Yung tinukoy na Bernice dito, kapatid ni King Agrippa. At may relasyon silang mag-asawa, o kumbaga, relasyong sexual. Isa yun sa mga bagay na isusuko niya. Pag naniwala siya sa mensahe ni Pablo. Kaya para sa maraming mga hindi mananampalataya, ang gospel risky message eh. Alam mo yun, pag naniwala ka, delikado kasi maraming may expose sa buhay mo, marami kang i-admit, marami kang susuko, marami kang tatalikuran. At ayaw ng maraming tao yun. Ayaw nila yun.
King Agrippa, Bernice, and Festus, narinig nila yung mensahe ni Paul. Lahat ng pinag-usapan natin, narinig nila. Ito, record lang ito. Hindi, ako naniniwala, hindi ito yung verbatim na defense ni Paul sa harapan ni Agrippa, ni Festus, at ni Bernice. Ako naniniwala, mas mahaba yung totoong account niyan. And knowing Paul, the Apostle Paul, brilliant yan, magaling magpaliwanag yan. No? So just imagine, naupo ka, nakikinig ka kay Pablo, nangangaral sa iyo ng Ebanghelyo. Pero ang nangyari dito, si Agrippa, si Bernice, at si Festus, narinig nila lahat ang sinabi ni Apostol Pablo, pero sa huli, hindi sila naniwala. Yan ang naging problema. Kaya nung sila ay hindi naniwala, kahit pagkatapos na mapakinggan nila ang Ebanghelyo, nanatili silang hindi mananampalataya. Most probably, they died as unbelievers of Jesus Christ. So, hindi po lahat ng nakakarinig ng gospel nagiging Christian. Dahil may offense ang gospel eh. Isa yun sa mga ine-expose ng Diyos sa atin, ignorance natin patungkol sa Kanya, at yung pride natin na ayaw natin magpasakop sa Kanya. Kasi ang isa sa mga nire-require ng gospel, humility. Ang isa sa mga inihilingin ng gospel, isuko mo yung buhay mo kay Kristo. At yung buhay mo, hayaan mo na pangunahan niya. Hayaan mo na kontrolin niya. Ayaw ng mga tao na kinokontrol sila ng iba. Diba? Kaya nga sa mundo, di ba, sinisigaw ng mga tao, I want my freedom. No? I want my freedom. I want my rights. No? Kasi ang totoong ibig sabihin nun, sinisigaw ng mga tao sa mundo, I want my freedom, I want my rights. Ayoko pinapakailaman ako ng iba. Ayoko dinidiktahan ng buhay ko ng iba. Ayoko may ibang sinusunod. Pagka nanatili ka sa kanyang kaisipan, di ka magiging Kristiyano. Sapagkat ang sinasabi ng Ebanghelyo, si Kristo ay hari. Siya ay Panginoon. So bilang hari at Panginoon, kung paniniwalaan mo ang lahat ng ginawa niya, at hamon niya at pangako niya, ililipat mo yung iyong pagtitiwala sa iba at sa sarili mo sa Kanya. At maniniwala ka na dapat niyang kontrolin at pangunahan at pagharian ang buhay mo. Yun ang nagiging Kristiyano. Eh, sa lahat ng ito, gusto ko kayong tanungin, after our study of all this, handa niyo po bang ibigay o isukuan yung pride para tanggapin ang mga benepisyo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo? Gusto mo bang maging Kristiyano? Aminin mo sa harapan ng Diyos na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo, magsisi ka at maniwala na si Jesus lang ang Kristo. Siya ang totoong Kristong ipinapangako ng Biblia. Na kung ikaw'y magtitiwala sa Kanya, magsusuko ng iyong buhay sa Kanya, maghahari siya sa iyo. Pero bibigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos, kakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Itong panawagan ng Ebanghelyo, ito ang totoong Ebanghelyo. Ito ang nag-iisa at totoong mensahe ng mabuting balita. Manalangin po tayo. Aming Ama, kami po nagpapasalamat sa iyo. Bagat hinayaan mo na masaksihan namin sa pamamagitan ng buhay ni Apostol Pablo at ang kanyang mensahe that there is only one gospel. At ito yung Ebanghelyong aming lagi napapakinggan. Ito yung aming pinaniwalaang Ebanghelyo na siyang bumago sa aming buhay, na siyang naglipat sa amin mula sa pagiging loyal kay Satan, sa pagiging loyal kay Jesus Christ. Ito rin yung Ebanghelyo na mahamon sa amin na magkaroon ng bagong buhay. Kasama doon yung pagtanggap na kami po ay na hindi kami independent sa iyo, na hindi kami dapat self-dependent, kundi dapat kami sumusuko at nagtitiwala sa iyo lamang. At kasama nun yung pagtanggap namin na kami po likas na ma-pride. Pero kung isusuko namin maging ito at magpapakababa kami sa iyo, kaya mo kaming baguhin. At kaya mo kaming gawing mga tagapagtanggol ng Ebanghelyo katulad ni Apostol Pablo. Tulungan mo po kami, O Diyos, bilang isang iglesia. Ang hangad po namin ay hindi lamang mag-enjoy ng aming fellowship together, hindi lang kami mag-enjoy dito na kami nag-worship as a church, kundi kami ay maging unsatisfied in a sense
na hanggat hindi namin sinusunod ang iyong utos na humayo at mangaral ng Ebanghelyo, we are not really living up to our real identity. Tutulungan mo po kami, Panginoon, to accept kung sino talaga kami, at kami po ay mga alagad ni Jesucristo. At isa sa aming mga katungkulan, ipahayag ang Ebanghelyo ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil ito lang ang paraan para ikaw ay magligtas ng mga makasalanan. So gamitin niyo po kami, O Diyos, bilang instrumento para kami ay maging mga gabay sa mga taong nasa dilim sa lugar na ito para matuklasan nila ang liwanag patungo kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo. Hindi namin kaya ito, Panginoon, pero naniniwala kami that dahil inuutusan mo kami na gawin ito, bibigyan mo kami ng kakayahan. And actually, you promised us nasasamahan mo kami hanggang sa dulo ng mundo, hanggang sa katapusan ng panahon, kung kami susunod sa paghayo. So that means, together with your presence is your power that will give us the ability to speak boldly. At tulad ni Apostle Paul dito sa aming pinag-aralan, nasa harapan ng isang gobernador, ng isang hari, sinabi niya kung anong mensahe ng Ebanghelyo, and he even challenged him to surrender his life to Jesus and to repent of his sins. Kasama na dyan yung kanyang incestuous relationship sa kanyang sister na si Bernice. Nakakalungkot lang, pero hindi nila pinaniwalaan ang mensahe ng Ebanghelyo at dahil sila ay napahamak. So sana po wala nang mapahamak. Lalo na sa mga nakikinig ngayon dito ng pangaral ng Ebanghelyo, sana hindi sila manatiling tumatanggi sa Ebanghelyo. Dalayan po namin, Panginoon, buhayin mo sila. Born again sila, Panginoon. Sa gayon, makita nila, mabuksan ang kanilang mga mata at maunawaan nila na kailangan nila si Jesucristo pagkat siya lang ang pag-asa para sa isang makasalanan. Hindi lang magkaroon ng kapatawaran, kundi magkaroon ng kaugnayan sa Diyos at buhay na walang hanggan. Dalayan namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Hari, Panginoon. Amen.